Extrajudicial settlement o labas sa hukuman na pag-aayos. Disclaimer: the information provided is intended for general informational purposes only and should not be construed as legal advice. It is not a substitute for professional legal counsel. No attorney-client relationship is formed by the use of this information. If you require legal advice, please message us on our Facebook page, JCM Law Office, for guidance based on your specific circumstances. Also, the matters contained in the following were written under the law, rules, and jurisprudence prevailing at the time of writing and posting, and do not include any future developments on the subject matter under discussion. Don't forget our free online legal consultation every Friday from 10 a.m. to 5 p.m. only. Please like and share our video, and follow our page. Thank you. Seksyon 1. Labas sa hukuman na pag-aayos sa pamamagitan ng kasunduan ng mga tagapagmana. Kung ang yumao ay walang iniwang testamento at walang utang at ang mga tagapagmana ay lahat nasa hustong gulang, o ang mga menor de edad ay kinakatawan ng kanilang mga kinatawan sa hukuman o mga kinatawan na otorisado ng wasto para sa layuning ito, ang mga partido ay maaaring maghati ng ari-arian ayon sa kanilang nais sa pamamagitan ng isang pampublikong kasulatan na isinumite sa tanggapan ng tagarehistro ng mga titulo, at kung sila ay hindi magkasundo, maaari nilang gawin ito sa pamamagitan ng isang karaniwang aksyon ng paghahati. Kung mayroon lamang isang tagapagmana, maaaring ipamahagi niya sa kanyang sarili ang buong ari-arian sa pamamagitan ng isang sinumpaang salaysay na isinumite sa tanggapan ng tagarehistro ng mga titulo. Ang mga partido sa isang labas sa hukuman na pag-aayos, maging sa pamamagitan ng pampublikong kasulatan o sa pamamagitan ng kasunduan sa kasalukuyang aksyon ng paghahati, o ang solong tagapagmana na ipinamahagi ang buong ari-arian sa kanyang sarili sa pamamagitan ng isang sinumpaang salaysay ay dapat maghain, sabay-sabay at bilang isang kondisyon bago ang paghahain ng pampublikong kasulatan o kasunduan sa aksyon ng paghahati o ng sinumpaang salaysay sa tanggapan ng tagarehistro ng mga titulo, isang bond kasama ang nasabing tagarehistro ng mga titulo na may halagang katumbas ng halaga ng personal na ari-arian na kasangkot na sinertipikahan sa ilalim ng sumpa ng mga partido na may kondisyon na magbayad ng anumang makatwirang hinihinging paghahabol na maaaring ihain sa ilalim ng Seksyon 4 ng patakaran na ito. Ito ay ituturing na ang yumao ay walang utang kung walang sinumang utang na naghain ng petisyon para sa mga sulat ng administrasyon sa loob ng 2 taon pagkatapos ng kamatayan ng yumao. Ang katunayan ng labas sa hukuman na pag-aayos o administrasyon ay dapat ilathala sa isang pahayagan ng pangkalahatang sirkulasyon sa paraang ibinigay sa susunod na seksyon. Ngunit walang labas sa hukuman na pag-aayos ang magiging nakabatay sa sinuman na hindi nakalahok dito o walang abiso tungkol dito. Ano ang saklaw ng labas sa hukuman na pag-aayos ng ari-arian at sa anong mga kalagayan ito maaaring isagawa? Ang labas sa hukuman na pag-aayos ng ari-arian ay tumutukoy sa proseso ng paghahati ng mga ari-arian ng yumao sa mga tagapagmana nito nang hindi kinakailangang dumaan sa hukuman. Ito ay maaaring isagawa lamang sa mga tiyak na kalagayan, kabilang ang isa. Kung ang yumao ay hindi nag-iwan ng testamento, 2. Kung ang yumao ay walang mga utang o kung ang lahat ng mga utang ay lubos ng nabayaran, 3. Kung ang lahat ng mga tagapagmana ay nasa hustong gulang o kung ang mga menor de edad ay wastong kinakatawan ng kanilang mga kinatawan sa batas o hukuman, 4. Kung isang pampublikong kasulatan na kilala bilang kasunduan ng labas sa hukuman na pag-aayos ng ari-arian ay wastong isinagawa ng mga tagapagmana at isinumite sa tanggapan ng tagarehistro ng mga titulo. Ano ang mga tiyak na detalye o probisyon na dapat isama sa kasunduan ng labas sa hukuman na pag-aayos ng ari-arian? Ang kasunduan ng labas sa hukuman na pag-aayos ng ari-arian ay dapat magtakda ng mga sumusunod na impormasyon. 1. Pagkumpirma ng pagsunod sa mga legal na kinakailangan para sa isang labas sa hukuman na pag-aayos. Ang katunayan na ang yumao ay walang iniwang testamento at walang utang. 2. Detalyadong paglalarawan ng mga ari-arian na isasagawa, kasama ang mga numero ng titulo, halaga, lokasyon, sukat ng lot, at mga teknikal na paglalarawan. 3. Pagpapahiwatig ng kalikasan ng ari-arian, lalo na kung ito ay ari-arian ng mag-asawa. 4. Pagkilala sa mga tagapagmana sa pamamagitan ng pangalan. Ang relasyon ng bawat tagapagmana sa yumao, halimbawa, asawa, anak, ama, ina, at iba pa, na nagtatakda kung ang relasyon ay lehitimo o dilehitimo. 5. Pagtukoy kung paano ipamamahagi ang mga ari-arian sa mga tagapagmana. 6. Probisyon para sa paglalagay ng bond kung kinakailangan para sa proteksyon ng personal na ari-arian. 7. Pangako na ilathala ang kasunduan sa isang pahayagan ng pangkalahatang sirkulasyon sa loob ng 3 sunod-sunod na linggo. Mahalagang tandaan na, dahil sa legal na kalikasan ng dokumentong ito, lubhang inirekomenda na humingi ng tulong ng isang abogado. Ang isang abogado ay maaaring magbigay ng gabay, hindi lamang sa proseso ng paggawa ng kasunduan, kundi pati na rin sa pagpapatunay ng kasunduan. Ano ang mga implikasyon ng buwis sa ari-arian para sa mga tagapagmana? Bago magpatuloy sa paghahain ng kasunduan ng labas sa hukuman na pag-aayos sa tanggapan ng tagarehistro ng mga titulo, mahalagang ayusin ang mga buwis sa ari-arian. Sa Pilipinas, ang buwis sa ari-arian ay itinuturing na buwis na ipinapataw sa pribilehiyo ng paglilipat ng ari-arian sa pagkamatay ng may-ari sa kanilang mga legal na tagapagmana at mga benepisyaryo.
Mahalagang bigyang diin na ang paghahain ng buwis sa ari-arian ay dapat isumite sa loob ng 6 na buwan mula sa kamatayan ng yumao na maaaring ma-extend ng hanggang 30 araw sa pamamagitan ng pahintulot ng komisyoner ng biyawa sa mga meritorious na kaso. Ang pagsusumite ng buwis sa ari-arian ay isinumite sa tanggapan ng Revenue District, RDO, na may jurisdiksyon sa tirahan ng yumao sa oras ng kanilang kamatayan. Kung ang yumao ay walang legal na tirahan sa Pilipinas, ang pagsusumite ay maaaring isumite sa tanggapan ng Revenue District Officer, Revenue District Office No 30, Timog Quezon City, o sa Embahada o Konsulado ng Pilipinas sa bansa kung saan naninirahan ang yumao. Ang netong ari-arian ang ginagamit bilang batayan sa pagkwenta ng buwis sa ari-arian na nagbibigay daan sa mga bawas tulad ng gastusin sa libing, bahagi ng natirang asawa, gastusin sa medikal na nangyari sa loob ng 1 taon bago ang kamatayan, bawas para sa pamilyang tahanan na hindi lalampas sa 1 milyon at standard deduction, 1 milyon at iba pa. Mabilisang kumonsulta sa isang accountant para sa tumpak na pagtukoy ng buwis sa ari-arian. Para sa labas sa hukuman na pag-aayos ng ari-arian, ang mga sumusunod na dokumento ay dapat isumite sa BIA. 1. Paunawa ng kamatayan 2, sertipikadong kopya ng sertipikadong totoong salin ng kamatayan 3, kasunduan ng labas sa hukuman na pag-aayos ng ari-arian 4, sertipikadong kopya ng mga titulo ng lupa na kasangkot 5, sertipikadong kopya ng pinakabagong talaan ng buwis ng mga ari-arian sa oras ng kamatayan 6, photocopy ng sertipiko ng pagpaparehistro ng mga sasakyan at iba pang mga patunay na nagpapakita ng tamang halaga nito. 7. Photocopy ng sertipiko ng mga stocks 8. Patunay ng pagtatakda ng halaga ng mga shares ng stock sa oras ng kamatayan, depende kung ang mga ito ay nakalista o hindi nakalista sa stock market sham. Patunay ng pagtatakda ng halaga ng iba pang uri ng personal na ari-arian 1.0. Pahayag ng CILTI tungkol sa detalyadong mga ari-arian ng yumao, detalyadong mga bawas mula sa gross na ari-arian, at ang halagang dapat bayaran kung ang kabuang halaga ng ari-arian ay lumampas sa 2 milyong piso 11. Sertipikasyon ng punong barangay para sa inaangkin na pamilyang tahanan maaaring humiling ang DIAR ng karagdagang mga dokumento kung kinakailangan. Ano ang mga kinakailangan para sa paghahain ng kasunduan ng labas sa hukuman na pag-aayos sa tanggapan ng taga-rehistro ng mga titulo? Kapag nabayaran na ang mga buwis sa ari-arian, maaaring magpatuloy ang mga tagapagmana sa tanggapan ng taga-rehistro ng mga titulo kung saan matatagpuan ang lupa. Depende sa mga patakaran ng tanggapan ng taga-rehistro ng mga titulo, ang pagsusumite sa BIA at tanggapan ng taga-rehistro ng mga titulo ay maaaring magkasabay. Ang mga pangunahing kinakailangan na isusumite sa tanggapan ng taga-rehistro ng mga titulo ay kasama ang patunay ng pagbabayad ng buwis sa ari-arian, sinumpaang salaysay ng paglathala ng kasunduan, at ang kasunduan ng labas sa hukuman na pag-aayos ng ari-arian. Pagkatapos isumite ang lahat ng mga kaukulang dokumento, maglalabas ang tanggapan ng taga-rehistro ng mga titulo ng mga sertipiko ng paglipat ng titulo sa mga karapat-dapat na tagapagmana. Maaring ba napiliin ng isang tagapagmana na hindi tanggapin ang kanyang bahagi ng mana mula sa yumao? Kung ang isang tagapagmana ay nagpasyang hindi tanggapin ang kanyang karapatan sa anumang bahagi ng mana, maaari niyang gawin ito sa pamamagitan ng pagpapatupad ng isang pagsuko, pagpapawalang bisa, o pagtanggi sa kanyang bahagi. Ang pagtangging ito ay dapat maipatala sa isang pampubliko o autentikong kasulatan. Sa praktikal na pananaw, karaniwang kasama ang pagtangging ito o pagpapawalang bisa sa kasunduan ng labas sa hukuman na pag-aayos ng ari-arian. Mahalagang tandaan na kapag nagtanggi ang isang tagapagmana sa kanyang mana, karaniwan ay hindi siya may kapangyarihang magpasya kung sino ang tatanggap ng kanyang bahagi sa kanyang halip. Kung ang isang tagapagmana ay nagtatalaga ng ibang tao upang tumanggap ng kanyang bahagi, ito ay itinuturing na isang donasyon at maaaring maging sakop ng buwis ng donasyon. Maari bang hindi isama ang isang tagapagmana sa paglahok sa ari-arian ng yumao sa pamamagitan ng ibang paraan maliban sa kanyang voluntaryong pagtanggi sa mana? Hindi ito posible. Ayon sa batas, walang labas sa hukuman na pag-aayos na maaaring maging legal na nakabatay sa sino man na hindi nakalahok sa pag-aayos o hindi abiso tungkol dito. Kung isang sapilitang tagapagmana ay hindi makatarungang hindi isinama, ang labas sa hukuman na pag-aayos ng ari-arian ay maaaring ituring na walang bisa at hindi wasto. Sa isang tanyag na kaso noong 2018, Amparo S. Cruz et al. Diaz Angelito S. Cruz et al. G. Orno 211, Pebrero 28, 2018, malinaw na sinabi ng Korte Suprema na ang pagkakaila ng mga tagapagmana sa isang labas sa hukuman na pag-aayos ay nagpapawalang bisa rito at walang legal na epekto sa mga hindi isinama na tagapagmana. Kung interesado ka sa aming legal na representasyon, payo, o iba pang kaugnay na serbisyo sa batas, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan. Ang aking libreng online na konsultasyon ay tuwing Biyernes lamang, mula alas 10 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon.